Since 2016, I found myself journeying with those people behind you. Mga nasa likod nyo ay mga nanay, mga ulila na tinukhang ni Rodrigo Duterte. May I invite my dear mothers and widows to rise and be recognized. Maaari po kayong tumayo at para makita. Sila po ang magigiting na tumitindig para sa katotohanan. Palakpakan ho natin. Salamat ho, mga mahal kong ina, balo na tinukhang. I've journeyed with them. I've buried their dead. I've listened to their woes. We have exhumed some of their dead. We have inurned and laid to peace their remains. But justice is still far, far way off. Nitong mga nagdaang oras at kahit simula 2016, nakita natin kung paano winasak ang tiwala, binaboy ang buhay, pinatay ang naghahanap buhay, binastos. Ilang oras lang nagdaan ang saligang batas. Sila ay maari kong sabihing mga modernong pariseyo. Nung panahon ni Jesus, ang mga pariseyo ay mga taong pinagkatiwalaan at nangangalaga ng batas. Ngayon, kapit din nila ang batas, ngunit ginagamit sa panghaharabas. Sila ang mga bagong Herodes na pinagkatiwalaan ni Pilato na hatulan si Jesus, ngunit dala ng kahibangan, kinarma hanggang sa kamatayan. Ang mga taong humusga, 18 senador, ang mga Judas na mukhang alagad, ngunit ang kanilang mga kilos ay balasubas. Sila ang mga Pilato na may kapangyarihan bilang hari ng saligang batas, ngunit ginamit ang poder, naghugas ang kamay upang imbis ang hari ng katotohanan ang bigyan laya, pinili ang kamatayan at si Barabas. All is not lost as we condemn the actions of the 18 senators. Let us not forget the light, the sun, the brave. Merong 5 nanindigan, gaya ng mga tinukhang na naririto ngayon, nilabas ang ulo, kahit ilan sa kanila ay pinaghahanap na ng mga pulis. Naririto sila at meron pa rin tayong 5 na mga tumindig kahapon. At hindi lang sila mananatiling 5. Meron po tayong kasamahan dito sa harapan na makakasama nila mamaya ating panalangin hanggang sa tuwina. Palakpakan din po natin ang ating mga magigiting na prosecutors na titindig kasama ng 5. They might have killed the poor, but not all is lost. They might have killed the breadwinners, but we pray that we will win at the end. They have mocked the truth. They have desecrated the law. They have insulted our house. But then again, we turn to faith for strength. We turn to faith for refuge. We turn to our God and His mercy and healing. And most especially, we turn to God for democracy to once again reign through each one's efforts. May God bless us and bless us always. Amen. O God, to whom all hearts are open, all desires known, and from whom no secrets are hidden, we now place before you these articles of impeachment, symbols not only of legal procedure, but of a nation's longing for transparency, accountability, and truth. Bless these documents, not as tools of vengeance, but as instruments of justice. May they neither condemn in haste, nor conceal wrongdoing. Let no falsehood be enshrined here. Let no truth be buried beneath technicality or fear. May every word inscribed be weighed in righteousness, every claim tested with discernment, every judgment rendered with fairness and compassion. Grant that all who read,
and debate these words will do so not with hardened hearts, but with open minds and reverence for the people they serve. May the truth set us free. May justice roll down like waters, and righteousness like an ever-flowing stream. Amen. Amen. At ito na nga mga kababayan, no, nagsagawa po ng ecumenical service dito sa Kamara ngayong araw. At ito nga po yung naka-schedule mga kababayan nila, mga kababayan, no, parang send-off sana doon sa mga prosecutors na mag-bit-bit or magdala ng articles of impeachment papunta doon sa Senado mga kababayan ngayong araw, June 11. Pero napornada nga dahil po sa nangyaring kahapon or kagabi na ipinabalik or binalik pinabalik mga kababayan ng mga senador ang impeachment mga kababayan no, ni VP Sara dito sa House of Representatives, kaya wala pong nangyaring presentation of articles of impeachment kayong hapon mga kababayan sa Senate mga kababayan. At dahil dito nagsalita itong si Father Flaviano Villanueva mga kababayan no, isang dating addict ng droga na naging katolikong pare at kanya pong sinabi tinawag na Judas itong mga 18 senador na bumoto no para ibalik itong impeachment mga kababayan laban kay VP Sara sa House of Representatives. At meron ding mga ilang grupo na pumunta doon, yung mga grupo ng Dilawan, itong mga Tindig Pilipinas, yung mga grupo ng sa kanila no, yung mga anti-Duterte groups ang pumunta doon sa House of Representatives dito sa ginawa nilang ecumenical service mga kababayan ngayong araw. At dito po ay kanila pong pinagdasalan mga kababayan no, at parang blinisingan itong articles of impeachment na hawak nila, na ito yung dadalhin sana doon sa Senado mga kababayan no, para sa presentation nga ng articles of impeachment, kasi sila po yung magbasa doon mga kababayan, yung mga prosecutors, itong mga congressman sa pamumunan nila, Four-Piece Party List Congressman Nonoy Libanan, si Congressman Acop, si Congresswoman Beatrix Luistro, si Congresswoman Zamora, si Congressman Defensor, at sila Congressman Chua mga kababayan no, at iba pa. At kasama nga po dito si Dilima mga kababayan no, at si Jokno na inibitahan po ni Speaker Romualdez na magiging prosecutor sa 28th Congress if ever matuloy yung impeachment trial ni VP Sara Duterte. At hindi lang po mga Katoliko mga kababayan no, or mga Christian na religion ang pumunta doon, kasama na rin ng mga Muslim mga kababayan. Meron po silang representative doon mga kababayan no, sa ginawa nilang economical service nga dito sa Kamara ngayong araw. At yun nga, nagdasal po sila, dinasalan nila mga kababayan, hindi lang po yung impeachment or yung articles of impeachment, kundi pati na rin itong mga prosecutors mga kababayan no, na mga congressman na sasabak doon sa impeachment trial laban kay VP Sara mga kababayan. At kasama rin po sa grupo no, yung mga dating na biktima umano ng natukhang no dati, kaya may mga pasaring po itong si dating addict na pare na si Flaviano na yung mga natukhang daw ni Duterte. Ayan, so talagang galit na galit sila kay Pangulong Duterte mga kababayan no. At ito nga yung nangyari, kaya tinawag nga niyang Judas itong mga 18 senador na bumoto na ibalik itong impeachment complaint ni VP Sara doon sa kanila, doon sa pinagmulan sa House of Representatives. So ano pong opinion nyo mga kababayan no, dito po sa ginawa nilang economical service dito sa House of Representatives ngayon, kasama ang mga Dilawan at mga anti-Duterte na mga grupo. Ayan, so please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.